So, we ask God by faith. Amen. Prayer by faith for wisdom. So, wisdom must be asked to every believers. Amen. If you lack wisdom, ask God. The wisdom, the title message tonight is the power of wisdom. Now, the power of wisdom. The wisdom is from God. The source of wisdom is no other than the Lord Jesus Christ. He is the source of wisdom. And the word, wisdom is the word of truth. In James 1:18, nang sabi na dyan, of his own will begat he us with the word of truth. The word of truth. Amen. The Bible is the book of wisdom. And wisdom is the ability to discern what is right and wrong. No. Kaya the power of wisdom, ang kapangyarihan ng karunungan. Amen. Karunungan. Ang sabi ng James 1:18, of his own will he begat he us. He begat he us. Ibig sabihin, we are born again with the word of truth. Tayo ay naligtas because of the word of truth. Because of the wisdom of God. Amen? Because of the wisdom of God, begat he us. We are born again. The word begat he us means we are born again. Tayo ay na-born again because of the word of God. Tayo ay naligtas dahil sa wisdom ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemo sa John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. No. Except a man be born of water. Water means it is the word of God. The Bible is the word of God. Kaya nga ang salita ng Diyos ay word of life. Amen? Kaya nga nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon, nasumpungan natin ang katotohanan at kaligtasan, ang totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Sa pakikinig natin ng pakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng panampalataya sa Panginoon. Paano kung wala tayong marinig na salita ng Diyos? Paano tayo magkaroon ng panampalataya? Kaya para higit na matibay ang ating panampalataya, huwag tayong magsawa sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yan po, nagkaroon tayo ng kaligtasan. No, tayo pinanganak muli dahil sa salita ng Diyos. We are born again. Ang born again ay hindi reliyon. Ang born again ay isang karanasan ng tao na na one day tayo ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. We are dead spiritually and we are alive because of the word of God. We hear the word of God. We are alive again. We are born again. In 1 Peter 1 verse 3, blessed be the God of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again. Ano ang word na begotten? Us again. That is another word of born again. Begotten. Tayo ay nagbigaten. Yan. Naging bigaten. Oo. Nung tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos, born again,
Yung word na bigatin us again, born again. Unto His lively hope. Nagkaroon tayo ng pag-asa by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Praise God that Jesus Christ died in the cross of Calvary. He was buried. After 3 days, He rose again. Resurrection. And because of the gospel, no, we hear the gospel, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is power unto salvation. Amen? That's the power of wisdom. Mayroong naliligtas if we preach the wisdom of God. No? Sabi niya, because of abundant mercy, dahil sa mayamang habag ni Kristo sa atin na tayo ay isang makasalanan, tayo ay nagkaroon ng pag-asa, lively hope. Mayroong buhay na pag-asa, kapatid. Tayo ay nagkaroon ng buhay, kapatid. Because we received the gift of eternal life. Yan po ang bigatin us again. We are born again. We receive the gift of eternal life. Thank God. We have the word of truth, the word of God. Amen. Kaya bilang anak ng Diyos, kapatid, no? As children of God, we are responsible of stewardship of the word of truth. Kaya balik pa rin tayo sa stewardship. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang salita ng Diyos. Oo. Hindi niya ito ipagkatiwala sa unsaved. Bigyan mo ng Bible ang unsaved. Oo. Hindi niya ito maunawaan, hindi nila maintindihan. Kaya nga sabi nila, mahirap ang Bible. Ay, paano mahirapan ang Bible? Nahirapan sila sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi sila mananampalataya. Amen. Kaya yun mga kapatid, we are responsible of stewardship of the word of truth. The Bible. This is the power of wisdom. Amen. Wisdom is to discern what is right and what is wrong. Kaya binigyan tayo ng kapangyarihan at kaalaman. Kaya tandaan natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi ng Hebrews 4:12, tingnan natin, the word of God is quick. Hebrews 4:12. The word of God is quick and powerful. And the word na quick, it means alive and powerful. The word of God is quick, means alive. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kapag nakapasok yan sa taong patay, makarinig ng salita ng Diyos, nabubuhay. Natingnan ninyo si Lazaro, 4 days na nalibing. Pero narinig niya ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon doon sa grave, the Lord speak to the grave, to Lazaro, Lazaro, come out. And Lazaro heard the word of God. And he was dead. Yet he was lived. Nabuhay muli. Nag-resurrect si Lazaro. That's the power of wisdom, and sharper than any two-edged sword. Compared to edged sword. Amen. Double blade ang salita ng Diyos. Kaya nga kapatid, ay hindi tayo makailag sa salita ng Diyos. Kahit saan ka iilag, may tama ka, masaktan ka, at masakit ang salita ng Diyos. Sharp, two-edged, piercing, tutusukin niya, matulis. Amen. Piercing, it means God operates your heart. Amen. The Word of God operate our hearts. Two-edged sword, piercing. Tinutusok niya ang kaloob-looban ng puso natin. Oo. Kaya yung imposible na maligtas, naliligtas because of the power of wisdom. Think about Apostle Paul. Hindi mo basta-basta yan.
masiran si Paul. Hindi basta-basta yan maligtas si Pablo. Pero si Pablo naligtas because of the power of wisdom from the Word of God. Kaya the Word of God, the wisdom, the Word of God is not merely a collection of words from God. But the Bible, it is living, alive, quick, alive. The Word of God is powerful, life-changing, and powerful that it works in us. Nagtatrabaho ang salita ng Diyos sa bawat tao na makinig ng salita ng Diyos. Because that's the power of wisdom. Amen? God's wisdom reveals who we are. Amen? Kaya ang salita ng Diyos is a mirror. Ipakita niya kung sino tayo. Isang salamin na makita natin ang ating sarili, kung sino tayo, at nakikita natin. The Word of God reveals us that we are sinner. Amen? For all have sinned, come short of the glory of God. Amen? Who we are. Kaya hindi natin kaya magyabang sa Diyos. Kasi nakita natin na ang kalagayan natin. And what reveals what we are not. Amen. Ang Biblia ay nagpapahayag kung sino tayo sa harapan ng Diyos at hindi po tayo karapat-dapat sa langit. Dapat tayo sa impyerno dahil tayo ay makasalanan. But because of the Word of God reveals in us that penetrates in the very core of our moral and spiritual life, tinitira niya ang kaloob-looban ng puso natin, kapatid, at espiritu. Because of the Word of God, we discern what is good and evil. Amen? Yan ang kapangyarihan ng wisdom. Magkaroon ka ng kaalaman ng masama at mabuti. You can discern what is good and evil. Ay, napakahirap, kapatid, kung hindi mo alam kung tama ito o mali. Napakahirap yan, kapatid. Madidisgrasya ka pag hindi mo alam what is good and evil. Kaya kailangan ng wisdom. We discern what is right decision. He teaches us what is right. He teaches us the right living and right thinking. And we chose to receive Christ as personal Savior because of the power of wisdom. And that power of wisdom can change our lives. Amen? Praise God for this wisdom. A life-changing message from the Word of God that penetrates in the very core of our heart. Amen? Kaya salamat sa salita ng Diyos. Amen? The power of wisdom that shapes our lives. Inaalis niya. Katulad tayo ng clay. Amen? The Lord marred the clay. He shaped out the clay. Amen? To be a vessel unto honor. Na ang clay ay walang kwenta. Pero nung hinugis, God shaped our lives. That's the power of wisdom. At tayo ay kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? So makita natin, and now we are children of God and we are stewards of the word of truth. Tayo ay katiwala ng Diyos sa kanyang mga salita. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Sa atin lang po yan mananampalataya. Kaya hindi mahirapan maghawak ng salita ng Diyos ang hindi mananampalataya. Hindi po sila sanay. Sanay sila maghawak ng red horse. Sanay sila maghawak ng manok. Sanay sila maghawak ng madyong ng baraha. Pero hindi, pahawakin mo ng Biblia, hindi yan sanay. Amen. Bakit? Hindi po sa kanila pinagkatiwala. Sa atin lang, mga mananampalataya. So we are steward of the truth.
If we are steward of the truth, the Word of God, pinagkatiwalaan Diyos sa atin, we must responsible in correct handling of the Word of God. Dapat tama ang paghawak natin ng Biblia. Kaya the question tonight, how we treat the Bible. Paano natin ihawakan, ingatan ang Biblia. Amen. Ay, yung iba, ginagawang payong pag-ulan ang Biblia. Amen. Dapat ingatan natin ang Biblia. Amen. We are responsible in correct handling of the Word of truth. We are responsible of the Word of truth. It is a part of our stewardship. Ang salita ng Diyos. Amen. Sa atin ito pinagkatiwala. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Take note the word, rightly dividing the word of truth. That is called rightly handling the word of truth. Rightly dividing. It means, kapatid, tamang pagkaunawa. Rightly dividing. Dividing means understanding. Amen. Tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Amen. We don't interpret the Bible. We understand. We need to understand the Bible. Amen. Yung sabi nila, mahirap i-interpret ang Bible. We don't need to interpret the Bible. The Bible will interpret itself. What we need is to follow, to obey the Word of God. Obey His command, not to interpret. Amen. Because the Word of God is very clear, is easy to understand kung ikaw ay mananampalataya. Amen. Kaya rightly dividing the word of truth. And you experience the power of wisdom. Amen. Paano ka magkaroon ng power of wisdom? Amen. Paano ka magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? Yan po. Yan ang ating pag-aralan ngayon. Paano tayo magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? Balik tayo sa 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God. Amen. In verse 15, study to show thyself approved unto God. Study it diligently. Yan ang point number 1 natin. Para magkaroon ka ng power of wisdom that God entrusted to us, the word of truth, study it diligently. Oo. Diligently. Aralin mo ng maigi. Amen. Diligently. Sabi ng iba, mahirap intindihin ang Bible, mahirap ang King James, mahirap i-interpret. Tama, mahirap yan i-interpret ang King James Bible. That's what we need is to study diligently. Ay kung madali lang, hindi mo na kailangan mag-study. Madali lang eh. Kaya sinabi ng Panginoon, it is His command to study diligently. Amen? Diligently. It means, diligently means, you need to spend time in the Word of God. May oras ka sa salita ng Diyos. Amen? Anong sabi ng Psalm 1 verse 2? But his delight is in the law of the Lord. His delight is in the law of the Lord. Amen? And in His law doth he meditate day and night. Meditate means study it
diligently meditate. Diligently spend time in reading the Word of God. His delight. Ano yung delight? Maging, yan na po ang iyong kasiyahan. Yan na yung passion mo. Na hindi ka na parang kulang ang buhay mo pag wala kang salita ng Diyos. Hindi ka makabasa ng salita ng Diyos. Parang kulang. Delight. Delight. Maging masiyahin ka. Amen? Oo. Kaya ang salita ng Diyos ganon. Amen? His delight. Pag nakasimangot, delight in the law of the Lord. Malungkutin ka, delight in the word of the Lord. Amen? Yan po. Meditate. Keep on reading the Word of God. Thinking about what you read. Meditate. Day and night. Spend time in reading the Word of God in the morning, in the evening. Mag-aral ka. O sa umaga, mag-aral ka. Spend time. The Word of God. Kaya salamat, mayroon tayong daily walk. Makikinig ka na lang ng salita ng Diyos. At sa gabi, pagbulay-bulayan mo ulit ang salita ng Diyos. That's meditate. That's the word meditate. No. It means soak yourself in the Word of God. Saturate yourself in the Word of God. In word na soak yourself in the Word of God. Ibabad mo na ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Amen. Para magkaroon ka ng power of wisdom. Huwag lagi ibabad ang sarili natin sa cellphone o iba-ibang mga palabas ng cellphone. Nakababad ka, kapatid. Maging hindi ka maging spiritual, kapatid. Mawala sa iyo ang wisdom. Ang magkaroon sa iyo ay worldly wisdom, worldly pleasure. Kaya mas masaya ka sa mga palabas ng worldly wisdom kaysa gawain ng Diyos. Amen? Kaya ibabad mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Huwag lagi ibabad sa cellphone. Baka lumayo ka sa Diyos at mahulog ka sa kasalanan kung laging babad ka sa cellphone. Magbabad ka sa Bible para lalo kang mapalapit sa Diyos. At pag napalapit ka sa Diyos, mapalapit ka rin sa pagpapala. Ano yung Psalm chapter 1 verse 2? Amen? If you meditate the Word of God, mapalapit ka, babad ka sa salita ng Diyos, ay babad ka, kapatid, at malapit ka sa pagpapala ng Diyos. Oo. Kung wala ka ng pagpapalo ang abutin natin sa Diyos, sa Panginoon. Amen? Ang sabi natin sa sunod na verse, Psalm chapter 1 verse 2, next verse 3. Oo. Ang sabi ng Psalm chapter 1 verse 3. Oo. We are like a tree. Ang sabi diyan? Tingnan natin muna. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Amen. And this leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Katulad ito ng isang punong kahoy na nakababad malapit sa ilog, malapit sa tubig, at makita natin, hindi basta-basta yan, matuyot at nagbubunga sa tamang panahon. Amen. And whatsoever he doeth shall prosper. Aba, mga kapatid, no? I like this phrase. Whatsoever he doeth shall prosper. That's the power of wisdom. Amen? Oh. Whatsoever he doeth shall prosper. Ano man ang kanyang gagawin, pinagpala ng Diyos.
Amen. Prosper. Alam mo ba ang salita ng Diyos na prosper? It does not mean we have immunity from failure and difficulties. Hindi ibig sabihin, kapatid, na wala ng problema, wala ng kahirapan. Hindi ka babagsak, hindi ka magkakapali, hindi po ganun ang prosper. Bagamat dumaan ka sa problema, pagsubok, kapatid, kahirapan, karamdaman, ay nandoon, nagtatagumpay ka lagi. Bakit? Lagi kang nakababad sa salita ng Diyos. Hindi ka basta-basta matuyot. He slept, also shall not withered. Hindi ka basta-basta ma-discourage, hindi ka basta-basta ma-depress, hindi ka basta-basta ma-disappoint, kapatid. Hindi ka basta-basta mag-doubt sa iyong buhay. Hindi ka basta-basta mawalan ng pag-asa, kapatid. Whatsoever you do, it shall prosper. Ang prosper, hindi ibig sabihin, kapatid, na hindi ka na makakasakit. Ang prosper, hindi ibig sabihin ay lagi kang maraming pera. Hindi po ganon. Lagi kang masaya, kapatid, hindi ganon. What the scripture means by prosperity is when the power of wisdom we apply God's wisdom in our lives. No matter what. Amen. We apply wisdom in our lives. It produces action and attitudes that honor God. Masaya ka kahit anong kalagayan mo sa buhay, kapatid. The more we delight in God's word, in God's presence, the more fruitful we are. Kahit dumadaan ka pa sa iba't ibang pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman, still, nagbubunga ka pa rin. Yan ang word na prosper. Nanatili ka pa rin sa Panginoon. Nanatili ka pa rin sa pag-a-attend ng services natin. Patuloy ka pa rin nagbibigay no matter what circumstances happen in your life. Nagpapatuloy ka pa rin because you apply the power of wisdom. Kaya study it diligently. Keep reading the Word of God. Keep meditating the Word of God. Amen. Allow God to speak to you every morning, every day, every night in your life. Allow God to speak to you through His Word. When you read the Bible, God is talking. God is speaking to you. Kaya nga sabi niya, what the Bible says. What God said. Amen. Kaya mga kapatid, spend time with the Word of God. Study it diligently. Pag-iihan mo pa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Number 2, search it deeply. We are steward of truth. Para magkaroon ka ng power of wisdom, search it deeply. Hindi lang basta-basta aral lang. Laliman mo pa ang pag-aaral. Kaya nga walang katapusan ang pag-aaral habang tayo nabubuhay. Walang katapusan ang pag-aaral. Ay pastor, graduate na ako sa Bible School. Ay pastor na ako, doctorate na ako. No, search it deeply. Lalo mo pang laliman ang pag-aaral ng salita ng Diyos habang tayo nabubuhay. We need to search deeply the scripture, the Word of God. In John chapter 5, verse 39. John 5:39. Search the scripture. Search the scripture. For in them think ye have eternal life, that they are which testify of me. Search the scripture deeply. Laliman mo pa ang pagkaunawa
at pag-aaral, pag-search ng salita ng Diyos. Ay wala nang ibang libro na isa-search mo dapat para maging maganda ang iyong buhay. Marami pang mga Kristiyano kung ano-ano pang mga libro ang binabasa para makatulong sa kanyang buhay. Hindi po ang makakatulong sa ating buhay, kapatid, para mapaigi ang ating buhay. Search the Scripture. Laliman mo pa ang pag-aaral ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng power of wisdom. Search it deeply, lalo pang malalim. Laliman mo pa, kapatid. Pastor, nag-aaral ako. Laliman mo pa. Search for wisdom. Alam mo ba ang word na search is like searching? Apply this searching of treasure. Tingnan ninyo, katulad ito ng naghukay ka ng ginto. Yan ang word na search. Kaya laliman mo pa hanggang maabot mo ang ginto. Dito po ang ginto sa word of God. Amen. Tingnan nyo. Search the word of God deeply. In Proverbs 2:4. Proverbs 2:4. Si Solomon ang sumulat nito, kapatid. Si Solomon ay mahilig mag-search ng silver. Ang sabi diyan, Proverbs 2:4, if thou seekest her as silver, searches for her as for hid treasure. Anong hid treasure? Malalim. Kailangan mo hukayin yan. Hid treasure, nakabaon yan eh. Amen. Nakabaon ang treasure. Hindi lang treasure, treasures. Malalim, nakabaon. Doon sa pinakailalim, abutin mo. Sabi ng salita ng Diyos, search her as silver. Take note the word, search. If thou seekest her as silver. Kung naghahanap ka ng silver, search her as for hid treasure. Makita natin ang salitang her. Napakagandang word na yan. Solomon used feminine gender, silver and treasure. When he mentioned silver and treasures, he addressed silver and treasures to her. Feminine. Why feminine? Because feminine produce. Female produce. Male don't produce. Amen. No. Maraming mga lalaki gusto maging babae, pero hindi ka kailanman, hindi ka magpo-produce. Kasi ang produce lang talaga ay dinisenyo ng Diyos ang mga babae. Kaya nga sabi ni Solomon, her silver, her treasure. Because wisdom, pag may wisdom ka, it produce more. Maging productive ka. Pag may wisdom ka, maging productive ka. Amen. You can produce more, it multiply more, and wisdom searches as silver. If you search wisdom, search as silver. Amen. Aba, pag nag-search ka ng silver at gold, hid treasure, aba, you spend much money. Amen. Hindi lang basta-basta yan. Amen. Gagastos ka. Amen. Gagastos ka talaga. O, pag nag-aaral ka, magagastos ka. Amen. Kaya ngayon, nagpipila sila sa libre pag-aaral. Ang college, 4,000. High school, 2,000. Elementary, 1,000.
Hindi nag-aaral, 100. Wala ka tatanggapin. Amen. Oo. Search wisdom as silver, as hid treasure. Search it. Pag sinabing search, it takes time. You spend time to get gold. Amen. You cannot find it overnight. You can spend more time to get the power of wisdom. Amen. Yung doktor lang nga, kapatid. Kukuha ka ng doktor. Aba, 10 years ang pagsusunog mo ng kilay. Kaya bago ka mag-graduate ng doktor, wala ka ng kilay. Oo. Yung attorney, 10 years din. Oo. 10 years. Pag mapalad ka, pero pagka hindi ka mapalad, abutin ka pa ng 15 anyos. Amen. Kaya yun, kapatid. Kaya nga, makita natin ang Proverbs. Si Solomon ang sumulat nito. Kasi si Solomon is a man of wisdom. Diba si Solomon is known as wisdom? Is known as wisdom, Solomon. Amen? Look at Solomon. Kaya nga siyang sumulat ng Book of Wisdom, the Book of Proverbs, nating binasa, chapter 2, verse 4. If you seekest wisdom, search as a silver, as hid treasure. Bigyan mo talaga ng halaga. Ang aaral, palaliman mo pa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya yun, laliman mo pa yan, kapatid. We need to study. Tingnan mo si Solomon in 1 King chapter 3 verse 5. In 1 King chapter 3 verse 5. Kaya kapatid, search it deeply. Laliman pa natin ang ating pag-aaral. Oo. Kulang pa yan sa ating pag-aaral, kapatid. Oo. Akala natin, alam na natin ang lahat. Hindi pa po, kapatid. Oo. Darating lang sa atin ang kamatayan. Hindi pa natin maubos alamin ang salita ng Diyos. Oo. Hindi pa natin malirip, isipin. Diyan na pala, no? Sabi diyan, 1 King chapter 3 verse 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon. Ang sabi diyan, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask, what shall I give thee? Yan. Ask, what shall I give thee? Yan. In verse 6, what shall I give thee? Sabi ng Panginoon kay Solomon, napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip. At sabi ng Panginoon kay Solomon, Solomon, humingi ka. Humingi ka. Ano ang gusto mo? Yan. Bibigay ko. Amen. Kaya kung ang Panginoon ngayon magtanong sa atin, brother, sister, humingi ka at aking ibibigay. Ano ang hingiin mo, kapatid? Oo. Sigurado, 1 million ang hingin mo. Hula ko lang. Oo. Pero si Solomon, iba. Saan natin? Tingnan natin saan. In verse 9 na. Sige, laktuan na natin. Verse 9. What shall I give thee? In verse 9. Ito ang sagot ni Solomon. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon asked things. Aba, natuwa, nalugod ang Diyos sa kahilingan
ni Solomon. Amen? Natuwa ang Diyos sa kanyang kahilingan. Amen? Sabi niya, give me wisdom. Bigyan mo ko ng pusong maunawain. Understanding heart. Amen? Kasi marami siyang i-judge na tao. Marami siyang hawakan na tao. Aba, kailangan niya ng unawa. Pusong mapag-unawa. Amen. Makita natin kapatid, pag ikaw ang pastor, oo, si Solomon ay isang hari. Oo. Kung wala kang pagkaunawa, hindi mo sila maunawaan. Hindi mo sila maintindihan ng mga tao. Kasi iba-iba ang ugali ng tao. Kaya iningi niya, Lord, bigyan mo ko ng understanding heart. Maunawaan ko sila. Amen? Understanding heart. Oo. Kaya, makita natin kapatid, no? Oh, anong hingin mo, Solomon? Bibigyan kita. Ibigay ko. Oo. Wisdom, long life, riches. Pero sabi ng ni Solomon, give me wisdom, Lord. Bigyan mo ko ng pusong maunawain at karunungan para pagkaalam ng masama at mabuti. And God give him wisdom. The power of wisdom. We need to search it deeply. Amen. Napakalaga ng wisdom. Kaya, the power of wisdom. Amen. Tingnan niyo sa verse 11. Nalugod ang Diyos sa kahilingan ni Solomon. And the speech pleased the Lord. Solomon had asked these things. Aba, natuwa ang Diyos sa kahilingan ni Solomon. Ibig sabihin, kapatid, pag humingi ka ng wisdom sa Panginoon, ang Diyos ay natutuwa sa atin. Amen? Kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, pag isa-search mo ang salita ng Diyos deeply, God is pleased. Natutuwa, nalulugod ang Diyos sa atin. Amen. Ay pag nalulugod ang Diyos sa atin, pag natutuwa ang Diyos sa atin, imposible na hindi ka pagpalain ng Panginoon. Take note, verse 11. Ano sabi ng Panginoon? Verse 11. And God said unto him, because thou hast asked this thing, and thou hast not asked for thyself long life, hindi ka humingi para sa sarili mo ng mahabang buhay. Amen. Hindi ka humingi ng mahabang buhay. Kasi maraming mga Kristiyano namingi, Lord, bigyan mo ko ng long life. Pabain mo pa aking buhay. Kapatid, pag binigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay, saan mo naman gagamitin yan? Ay ngayon nga, hindi mo ginagamit eh. Bigyan ka pa ng long life, 1,000 years. Paano mo gamitin yan? Ay hindi mo nga magagamit araw-araw. Ang sabi niya, neither thou hast asked riches. Hindi ka humingi ng long life. Hindi ka rin humingi ng riches for thyself. Nor ask a life of thine enemies. Hindi ka humingi ng ano yan? Life of thine enemies. Ano yan? Hindi ka humingi na mawala na ang iyong mga kaaway. Amen? Ganon, amen? Ganon minsan nagpe-pray tayo, Panginoon, alisin mo yan, taong yan, kaaway ko. Sana mabura na yan sa mundo. You know? Pero hindi niya niling ni Solomon yan. No? No? Hindi niling ni Solomon. No? Ang kamatayan ng kanyang kaaway. Amen. Sana mamatay na sila, Panginoon, para wala na akong intindihin. Pero hindi ang iniling ni Solomon. Kundi ang iniling ni Solomon ang pagkaunawa at katalinuhan sa paghatol ng mga tao. Wisdom to judge what is right and what is wrong. Amen. What Solomon na ang Diyos ay naluwalhati at nalugod. Pag nalugod ang Diyos sa ating kapatid,
Yung mga bagay na hindi natin hinihingi, ibibigay ng Diyos. May verse ba ganun, Pastor? Ask and ye shall receive. Pero mayroong mga bagay na hindi mo na hinihingi, pero ibibigay ng Diyos. Isa lang hingiin mo, package na. Tingnan niyo sa verse 12. Verse 12, ibigay ko na ang iyong kahilingan. I have given thee wise and understanding heart. There was none like thee before thee. Wala nang katulad sa iyo, Solomon. No, sa iyong understanding, kaalaman. Wala nang higit sa iyo, Solomon. Wala na. Ipagkaloob ko na sa iyo. Ipagkaloob ko na sa iyo ang karunungan. Karunungan na walang kapantay. Amen. Walang mas marunong pa sa balat ng lupa maliban kay Solomon. Kaya nga ang wisdom must be asked from God. Must be asked from God. Kaya nga sabi nating binasa kanina sa ating text, if you lack wisdom, ask God. If God give us wisdom, wisdom is package. Parang kape. Pag bumili ka ng kape, 3-in-1 na. Ititimpla mo na lang. Pabili ng kape. Kape lang sinabi mo, may kasama ng asukal, may creamer pa. Kaya nga 3-in-1. Ito ang ginawa ni Solomon. Humingi siya ng wisdom, may package na. May package pa. Tingnan sa verse 13. And I have given also that which has not asked. Bibigay ko, Solomon, kahit hindi ka humingi. Hindi ka humingi ng riches, ibibigay ko. Hindi ka humingi ng honor, ibibigay ko. Both riches and honor. There shall not be among the kings like unto thee all thy days. Walang katulad sa iyo, Solomon. Sa yaman, sa karangalan, walang katulad ka, Solomon. Sa balat ng lupa, sa buong buhay mo, unto thee all thy days. Amen. Yan makita natin. Ibibigay niya. Ibibigay niya ang mga bagay na hindi inihiling ni Solomon. Hindi siya humingi ng kayamanan. Lord, bigyan mo ko ng maraming ginto, maraming silver, maraming pera. Hindi siya humingi ng ganon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka humingi, Solomon, ng ganyan. Pang sarili mo, ibibigay ko na rin ang riches para sa iyo. Bibigay ko sa iyo ang karangalan. Kaya nga package. Pag humingi ka ng wisdom, nandyan na ang riches, nandyan pa ang honor. At nandyan pa yung long life. Hindi lang 3-in-1, 4-in-1. Yung sabi niya, verse 14, pangako niya, if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and commandment as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Pahabain ko pa ang iyong buhay. Itong pahabain ng buhay, may kondisyon. Pag sumunod ka. Amen. Pag sumunod ka sa aking salita, ilenten ko pa ang iyong buhay. Kaya mga kapatid, ang Diyos lang talaga ang may hawak ng ating buhay. Amen. Kahit anong ipagpipray mo, Lord, bigyan mo pa ng mahabang buhay. Hindi po, ililenten lang ng Diyos yan. Pabain lang ng Diyos yan if you keep my statutes. Kaya study it diligently, search it deeply, and obey His commandment. Sundin mo lang yan, kapatid. Kaya namakita natin, the power of wisdom. Hindi na kailangan humingi ng long life. Obey God. The power of wisdom, search it deeply. Silver.
If you have wisdom, wealth, riches will follow. Amen. Will follow. Kaya nangyari yan kay Solomon. Kaya nga walang katulad kay Solomon, walang higit kay Solomon sa kaalaman at kayamanan. Amen. Tingnan mo, sa Ecclesiastes chapter 2 verse 8. Ecclesiastes chapter 2 verse 8. Naganda, no? Sabi ng iba, kahit hindi ako mayaman, ako ay isang anak ng Diyos. Pero ito, anak ng Diyos na, mayaman pa. Amen. Ecclesiastes chapter 2. Kaya kailangan talaga natin ng wisdom. Saan natin matagpuan ang wisdom? Nandito lang. Ecclesiastes chapter ano sabi ko kanina? 2, verse 8. Because of wisdom, I gathered me also silver and gold, and peculiar treasure of kings and of the provinces. Amen. Nasa kanya ang lahat ng silver. Nasa kanya lahat ng ginto. Nasa kanya ang mga treasure ng mga hari. Nakuha niya sa lahat ng mga probinsya. Amen. Nakuha niya. I got men singers and women singers and the lives of the sons of men and musical instrument, that all of all sorts. Aba, lahat ng mga singer, kinakuha niya pa. Lahat, kapatid. Makita natin, I gathered me also silver and gold. Because of wisdom, silver and gold, and peculiar treasures follow. Amen. Follow. Oh, kaya nandito lang talaga matagpuan. Ang riches sa wisdom, walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. If you have the Bible, you are wealthiest man because you can find it in the Word of God. Amen? Nandito na. Oo. Saan mo matagpuan yan? Dito yan. Sa salita ng Diyos. Saan mo marinig ang salita ng Diyos? In His church. Tingnan sa Psalm 112. Pastor, hindi mo na ako pupunta sa church kasi wala kasi akong pamasahe, wala akong pera. Tsaka na ako pupunta sa church pag marami na akong pera. Hindi po ganon. Nandito ang riches, nandito ang wisdom and wealth ng Panginoon. Psalm 112 verse 3. Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endureth forever. Saan mo matagpuan ang riches, ang wealth? Sa house of God. Bakit? Saan ano ang mayroon sa house of God? Nang dyan mo maririnig ang wisdom ng Diyos. Every time the man of God, the pastor, stand behind the pulpit, you hear wisdom and wealth will follow. Amen. Kaya wealth and riches shall be in His house. Hindi may matagpuan kahit saan man. Dito lang yan, sa church. Dito mo marinig ang wisdom ng Panginoon. Amen. So, makatanan, study it diligently. Number 2, search it deeply. And number 3, share it to others devotedly. Seryoso ka dapat sa salita ng Diyos. Amen. Devoted ka sa salita ng Diyos. Share it to others. Ibahagi mo yan sa iba ang wisdom ng Diyos. Preach the word. Pass it on. In 2 Timothy chapter 4 verse 2. Amen. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So preach the word. Share it devotedly.
seryoso ka na. Naibahagi mo naman sa iba ang kayamanan na ito. Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Preach the word in season, sa panahon, o hindi man sa panahon. Amen. Kahit anong panahon, preach the word. Amen. Preach the word. Nothing but the word. Kaya every time you come to this church, you hear preaching the word of God. Preaching. If you hear preaching, listen carefully. Amen. Listen carefully. Focus on the word of God. Every word of God, focus. Listen carefully. Oo. Huwag ka munang magkwentuhan o mag-email dyan sa upuan na yan. Ma-miss mo ang wisdom. Kaya nga, makinig ka ng maigi. At sundin mo ang salita ng Diyos. Mga kapatid. Oo. Kung hindi ka pagpalain ng Diyos, iwan ko lang. Listen. Share it. Somebody share it devotedly. Hearken the voice of God. The word of God. The power of wisdom. Kapatid, pakinggan mo lang yan. Listen it carefully, diligently, deeply, devotedly. Hearken to my voice. Amen. Tingnan niyo sa Deuteronomy 28 verse 1 and 2. Deuteronomy. Malapit na po tayo matapos. Share it, the wisdom na iyong narinig. Pass it to others. Amen. Ang sabi niya, verse 1, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, and to observe to do all his commandment, which I command this day, and the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. I will set thee high above all nations. Ano yung high above? Iaangat ka ng Diyos. Ipopromote ka ng Diyos. Pag makinig ka lang at sundin mo ang salita ng Diyos. Yan lang po ang sekreto. Iangat ka ng Diyos. Verse 2, napaganda rin. Kaya nga malaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Every Sunday morning, listen to the Word of God. We come to church because of preaching. We come Sunday evening because of preaching. We come on Wednesday prayer meeting because of preaching. Because if you hear the preaching, you hear the wisdom, and you have the power of wisdom. If you have wisdom, you obey the commandments of the Word of the Lord. And in verse 2, and all these blessings shall come on thee. Deuteronomy 28 verse 2. All this blessing shall come on thee. Yan na ang sekreto. Para ipagpalain ka ng Diyos. Makinig ka lang at sundin mo lang. Imposibleng pagpalain ka ng Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Sinasabi lang natin yan. Pinipis lang natin. Yan. Yan ang sekreto. Ipagkaloob ng Diyos ang mga pagpapala sa iyo. And overtake. Anong overtake? Maging sagana ka. Sobra-sobra ang pagpapala. Overtake Hahabulin ka ng blessing. Hindi ikaw ang maghahabol ng blessing. Naubusin mo, mag-overtime ka. Hindi ka na matulog para mag-overtime kasi kulang ang sweldo mo. Hindi na. Hindi na ikaw ang maghahabol ng blessing. Ang blessing ang maghahabol sa'yo. Yan, overtake Uunahan ka pa ng blessing. Wala pa yung disconnection, may pambayad ka na sa kuryente. Amen. Wala na. Hindi pa darating yung mga bills mo, may pambayad ka na sa mga bills at naiinip ka. Bakit hindi pa sila dumating? Hindi pa dumating yung Meralco? Hindi pa dumating yung bills ng water bills na yan? Hindi pa naningil yung renta? Bakit hindi pa sila dumating? Nakakainip naman mga taong ganyan. Amen?
Ay kung hindi ka bibilis ng Panginoon, naku po, hindi ka na nakapagbayad. Nahirapan ka magtago. Sabihin mo, wala si mama. Sabihin mo, sabi ng anak, wala daw sabi ni mama, wala ko. Wala daw sabi ni mama, wala siya. Amen? Inutusan pa yung anak. Amen? Makita natin kapatid. Oo. Pag sumunod ka lang kapatid, nandito ang sekreto. The power of wisdom. Amen. Ay paano ka pagpalain ng Diyos? Ay hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Wala ka lagi sa simbahan. Paano ka makatanggap ng pagpapala? Hindi ka man lang makasimba. Wala ka lagi sa simbahan at mag-expect ka pa ng pagpapala. Aba, sabi ng Panginoon, ano ka ba, hello? Amen? Don't expect blessing if you are disobedient to the Word of God. Hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Tapos mag-expect ka pa ng blessing ng Panginoon. Amen. Kaya ang pagpalain talaga ng Diyos ang mga anak niya. Pagtayo, ang langit magbubukas. Deuteronomy 28 verse 12. Last verse natin. Yan, Deuteronomy 28 verse 12. Ito ang sekreto. Kaya nandito ang wisdom and wealth, long life will follow. Ano Deuteronomy 28? Verse 12. Naku po, ito maganda. Markahan niyo yan sa Biblia ninyo. And the Lord shall open unto His good treasure. Bubuksan ng Diyos ang langit, ang kanyang mga treasure. Bubuksan niya ang kanyang kayamanan and the heavens to give the rain unto the land in His season and to bless all the work of thine hand. Ibe-bless ka ng Diyos sa iyong ginagawa, kapatid. Bubuksan niya ang kanyang treasure. Bubuksan niya ang langit para ikaw pagpalain ng Diyos. Ano man ang iyong ginagawa, kapatid, ibe-bless ng Diyos. Amen. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Aba mga kapatid, hindi ka na laging nangungutang. Ikaw na ang magpapautang. Aba, naghanap ka. Sinong mangutang itong, magpila kayo. Amen. Makita ka lang kapatira na gano'n, no? Mga kapatid, schedule natin sa pagpautang ay ganitong araw. Aba kapatid, lahat tayo doon magpipila. Amen. Sabi ng Biblia, thou shalt lend unto many nations. Maraming tao ang makinabang at hindi ka na magbabaro. Hindi ka na punong-puno ng credit card at mga loan. Amen. Ganon kapatid. Oo. Paano buksan ng kayamanan ng Diyos? Oo. Ay dyan ka lang sa bahay. Hindi ka pa nakikinig ng preaching. And you expect blessing from God. Naku, my goodness. Wala tayong pagpapala dyan. Kaya the power of wisdom is the Word of God. We are stewards of the Word of truth. Pinagkatiwalaan Diyos sa atin ito. Nandito ang kanyang kayamanan. Amen. Nandito ang wisdom, wealth, long life will follow. So what we need? Study it diligently. Search it deeply. Laliman mo pa kapatid ang pag-aaral. And share it devotedly. Share it to others. I-share natin ang wisdom na ito para sila paano rin sila pagpalain ng Diyos katulad mo na ikaw maging masaya sa buhay. Amen. Kaya ang kasiyahan, ang blessing ng Diyos ay hindi lang may maraming pera, maganda ang kalagayan mo. Ang blessing, kapatid, na masaya ka, na ikaw ay nasa Panginoon. Kahit dumadaan ka sa pagsubok at problema, masaya ka pa rin kasi nagtatagumpay ka because of the power of wisdom na nasa sayo, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. The power of wisdom, the word of truth. Tayo po